Ayun oh. Hala, umilaw na nga oh. Nako po. Ayan, so goods na goods sa mga lodi. Pa-start nga ako, sir. Ayun oh. It's alive! It's alive! It's alive! Hey mga lodi, pasensya na kayo kasi maingay dito sa pwesto ko. Mayroon tayong tinotroubleshoot na Sniper 150. Ang problema nito mga lodi, pumuputok yung fuse, yung pinaka main. Ito. Kung sakaling ganito ang problema ng mga motor ninyo, huwag agad muna kayo bumili ng pyesa para palitan ito. May dahilan kung bakit pumuputok ang fuse. At huwag kayo magpalit ng fuse na mataas ang amperahe para lang hindi pumutok. Kapag ginawa nyo yan, pwedeng masunog ang motor nyo. Pagdating sa Sniper 150 na motor, ang madalas na nagkakaroon ng problema, yung kanyang regulator. Pero bago kayo magpalit, dapat sure na kayo na yun nga ang problema ng isang motor para hindi tayo gumastos ng doble. Dito nga sa video ito, ituturo ko ang mga paraan kung saan nagkakaroon ng problema. Kung sa wiring harness na ba or kaya naman dun sa mga sensors. Kapag pumuputok ang isang fuse ng motor, ibig sabihin may contact ang positive nito sa negative at hindi dapat nangyayari yon sa isang circuit. Dito nga, ipapakita ko sa inyo na pumuputok ang fuse kapag ino-on ang susian ng Sniper 150. Panoorin nyo. Pwede pa susi ako dito. Ayun, oh. Ay nakita niyo mga lodi, pumuputok yung kanyang fuse. Okay? Okay na sir? Isa sa mga paraan para malaman natin kung may contact ang positive papuntang negative sa isang motor, gagamitan nga natin ito ng multimeter. Ang device kasi na ito ay kayang malaman kung may contact ang bawat dulo ng isang wire at ganito nga ang nangyayari sa motor na to. So mga lodi, isa pa sa problema dito, kahit hindi nakasusi yung motor niya, ayan. Tapos, kinukunan natin ng kontaktong positive niya, yung positive supply dito sa ground ng motor meron. So ibig sabihin nagkakaroon ng kontaktong positive sa negative. So ayun mga lodi, ito pag tinap natin sa battery yung ating kabilang probe, yung negative, tapos yung positive probe ng ating multimeter nasa positive line ng harness. Kapag tinuusok natin tong negative probe dito sa kanyang negative ng battery, meron. So ibig sabihin mga lodi, dito sa harness, may possible na nagko-contact dito kahit hindi nakasusi. So pwedeng yung kanyang starter relay, pwede rin ito mga lodi, yung kanyang starter motor, o kaya dito sa kanyang regulator. So, subukan natin tanggalin yung regulator mga lodi. Unahin natin. Ayan, tanggalin natin. Okay, tinanggal natin. Tapos, mag-reading tayo ulit kung meron pa bang contact. Yung mga nasusuplayan ng positive line na ito mga lodi, yung starter motor dito, starter relay, at yung regulator mga lodi. Yan yung mga parts na nasusuplayan kahit hindi susi yung motor. So subukan natin tusukin yung kanyang negative mga lodi kung meron pa ba. So wala tayo nakikitang reading ayan. So wala. Dito wala rin mga lodi. Ayan hindi na nag-read yung ating multimeter. So subukan natin ibalik. So hindi naman siya sunog mga lodi. Yan, balik natin. Tapos mag-test ulit tayo mga idol. Dito sa kanyang battery, negative probe dito sa negative ng battery. Ayun, meron ay mga lodi nag-reading. So possible may sira yung kanyang regulator mga idol. So titestingin pa rin natin niya mamaya, sure natin kung may sira ba yung regulator niya. Bukod sa may problema na nga ang regulator ng motor na ito, ang pangalawang problema pa, kapag sinususian ang motor, doon pumuputok ang main fuse. So ibig sabihin, dalawa ang may problema na ito. Una, kahit hindi nakasusi, meron tayong nakikitang contact sa positive to negative. Pangalawa, pag susi, pumuputok ang fuse. At yan nga yung ating aalamin. Maliban dun sa regulator yung problema, meron din problema dito sa harness. Okay? So lahat ng mga sensors dito at mga socket pinagkakalas ko ng mga lodi, ayan. Dito sa ilalim, sa kanyang fuel pump. Okay? Yung mga supply dyan mga lodi, pinagkatanggal ko na.
sa kanyang speed sensor. Ayan. Tapos yung kanyang starter motor mga lodi, inalis ko na rin yan. Dito sa socket. Tapos yung kanyang TPS sensor mga idol. Tapos dito sa harap, sa kanyang relay para sa radiator fan, sa kanyang regulator sa ECU, tinanggal ko na rin. Dito sa kanyang gear indicator, pulser, ayan mga lodi, pinagbabaklas ko na yan. Pero kapag nakasusi yung motor, ayan, nakasusi mga lodi, nakasusi po yan, meron pa rin nababasang contact yung ating multimeter. Okay, so again mga lodi, paano testingin yon kung sakaling may grounded yung inyong mga motor sa positive? Unang-una mga lodi, dito ito na yung gagawin nyo. Okay, diba ito yung naka tap sa positive terminal ng battery. Okay, etong paa na to, dito na connect sa fuse box. Tapos sa kabilang fuse box, isang paa, dyan natin tinusok yung positive probe ng ating multimeter. Okay, tapos yung ating negative, ito yung tutusok natin sa negative terminal ng battery o kaya sa body chassis. Okay, kapag nagkaroon ng reading yung ating multimeter, ibig sabihin may problema dito sa harness. Okay, so sa case ito mga lodi, inuna natin yung ating susian. Ayan, para malaman natin kung may contact nga yung accessories wire nito sa negative. So i-on natin mga lodi. Ayan, tapos naka continuity yung ating multimeter. Kapag magkaroon ng reading yan, ibig sabihin may problema dito sa ating harness. Babalatan natin ito mga lodi. So ayan, tusukin natin. So yung mga lodi, nakikita nyo may contact. Ayan, no? So kapag naka-off, syempre wala yan. Okay, ayan mga lodi. So sa harnessing may problema nito mga lodi, hindi sa mga sensors o kaya sa mga socket. So malamang dito may putol ng wire yan. At yan yung aalamin natin mga lodi. Kasi pag inon nga natin, ayan, inon natin yan, yung susian, dito nagkakaroon ng problema. Ayan, tusukin natin yung negative probe sa negative ng battery. Ayan, oh. May reading sa mga lodi. Ang gagawin natin dito, babalatin natin yung harness. Tapos doon tayo testing. Medyo madugo ito mga lodi. Galing dito sa sasian. Ayan, papunta doon sa likod. Tara. Bago pa natin umpisahan ang pagbabalat dito sa harness ng motor na ito, ituturo ko muna kung paano natin malalaman kung sira na nga ba yung regulator or hindi pa. Para sa akin, may dalawa akong pamamaraan kung paano ko malalaman. Una, ginagamitan ko ito ng test light. At ang pangalawa ay isang multimeter. At eto ngayong gagamitin natin dito. Para malaman natin kung may problema yung ating regulator mga idol, through multimeter kaya nating aalamin yan. Isa-set lang natin yung kanyang continuity dito sa ating multimeter mga lodi. Okay, so tandaan natin mga lodi, yung pwesto ng ating regulator, lalo na sa Sniper 150, dito sa kaliwa ito yung positive. Ayan, sa taas mga lodi, ito positive to. Tapos dito sa kanan sa taas, ito yung negative. Okay, negative yan, ito. Ayan, so dapat kapag naka-continuity tayo mga lodi, yung positive at negative, hindi talaga dapat magkaka-contact yan. Kasi magkakaroon ng problema. So, through multimeter mga lodi, malalaman natin kung may problema yung regulator o wala. So, positive ng ating probe sa positive ng regulator, negative ng ating probe sa negative ng ating regulator. Okay? So, itutusok natin yung mga lodi. Ayan. So, dapat kapag walang problema mga lodi, hindi magkakaroon ng reading yung ating multimeter. Ayan mga lodi. So dito, meron. Ayan mga lods. So ibig sabihin, yung diode nito, nagkaroon na ng problema. So
So confirm mga idol na may problema talaga itong regulator. Kaya naman kahit hindi pa nakasusi ang motor na ito, nagkakaroon ng contact yung positive papuntang negative. Kaya naman ang gagawin natin dito sa Sniper 150, magka-convert tayo ng regulator from 4 pins regulator papuntang 5 pins regulator. Dahil wala na nga pambili si idol ng genuine. Pero bago natin gawin yon, babaklasin na natin tong harness. So mga idol, dahil hindi natin makuha-kuha lahat yung problema dito sa kanyang motor, kung bakit pumuputok yung fuse, ang ginawa ko mga lodi, binaklas ko na yung mga harness niya. So nakita ko naman mga lodi, hindi naman siya napapasukan ng tubig. Marumi lang, pero wala namang indication na nababalatan yung mga wire kasi makapal. Kasi goods na goods yung mga wiring niya. So lahat ng mga sensors din mga lodi, pinagbabaklas ko na, ayan. Dito sa ilalim lahat, binaklas ko na yung mga lodi. Fuel tank, lahat yan, tinanggal ko na. Lahat ng mga socket. Eto nakita ko mga lodi, nung chinek ko dito, ayan, binaybay ko, yung supply pala ng taillight niya. Ayan, nagdidikit. Eto siya mga lodi, dito yung nakarugtong. Ayan. So ito yung dahilan kung bakit pumuputok yung fuse niya. Tapos, isa rin sa dahilan kung bakit nagkakaroon na problema yung motor niya, yung regulator. Kumbaga, dalawa yung problema nito mga lodi. So, ang gagawin natin mga lodi, dahil nabaklas na nga natin to, kahayaan na lang natin. Hindi, joke lang. Zero. So, ayun mga lodi, ibabalik natin to. Tapos yung mga socket. After natin mabalik to mga lodi, magka-convert tayo ng 5 pins regulator dito sa Sniper 150. Okay, so tara, let's go. Heto na nga mga lodi yung ating pinagbabaklas na harness dito sa Sniper 150. Okay, nabalik ko na nga yung makalat na wiring dito sa kanya. Tapos yung mga socket at mga sensors nabalik din natin mga lodi. So kanina kapag sinususi natin yung motor, pumuputok yung fuse na to. Tapos ang isa pang problema sa kanya mga lodi, yung kanyang regulator. So ang ginawa natin ng mga idol, kasi wala pang budget si sir, ang ginawa ko, nag-convert tayo ng 5 pins ng wire na regulator. Ayan. Pero yung regulator ng stock na Sniper 150 mga idol, 4 lang yung pins niyan. So nag-convert tayo para pansamantala kasi wala pang budget si sir. Ayan, shout out kay Sir Richard ay from Surigao. From Leyte, Surigao to Manila. Ayan. Okay. So yun nga, balik tayo mga lodi. So nag-convert na tayo. Tapos naayos na natin yung mga harness. Tapos ngayon, susubukan natin isusi itong motor kung puputok ko ba yung fuse niya. Okay. Sige sir. Okay, demo tayo ah. Ayan yan. Sige sir. Okay. Ay yun oh. Hello, umiilaw na nga oh. Nako po. Ayan, so goods na goods sa mga lodi. Pa-start nga ako, sir. Ayun, no. It's alive! It's alive! It's alive! Ay, mga idol. So, ganun po mag-troubleshoot. May problema sa electrical sa motor ninyo. Kailangan talaga ng tiyagaan. Okay? 5 hours. 5 hours ba, sir? 5 hours, parang 5 o 6. Oh, yan. So, nakailang shop ka nga, sir? Dalawa. Nakadalawang shop yun, sir. Tapos battery. Battery, saka yung sa bulb. Ayun. So yung sa makina niya mga lodi, natural lang yan kasi nasa 80k odo na. 89. Oh, ayan, 89. So kailangan talaga ng engine refresh yan. So sa mga electrical wiring mga lodi, paki-PM na lang ako kung kailangan nyo ng assistant. Alright. Ayan. Ayun, oh. Ilang taon na tenga, sir? Na ano? Ay, ilang buwan? Dalawa. Oh, 2 buwan. Oh, di ba? Hindi na pabiyahe. Ayun mga lodi. So, ayun, medyo magulo yung book natin. So, naka-2 buwan pala si sir bago umandar yung motor niya. Okay? Ang ginagawa kasi ni sir dito sa kanyang motor, pang joyride, move it. Ayan, so, ayun mga lodi. So, sa mga gusto magpa-troubleshoot sa ganitong mga problema, Carbman or FI, paki-PM na lang ako mga lodi sa aking messenger sa aking page o kaya sa aking YouTube. Okay? So this is Light Moto, the wiring moto vlogger mga lodi. Ride safe and God bless. Bye bye. See you on Sikihor. Alright.
So di ba mga lodi, nag-convert tayo ng regulator dito sa Sniper 150. So eto yung result sa ating conversion mga lodi. Ayan. Positive probe sa positive ng battery, negative probe ng ating multimeter sa negative ng battery. So dito malalaman natin kung ilang yung voltahe yung output ng ating regulator mga lodi. Ayan. Okay. 14.1, so tamang tama. Same lang sila sa stock kasi stock pumapalo lang din ng 14.1 mga lodi. Ayan. So ganoon lang po mag-troubleshoot sa Sniper 150 kapag nagkakaroon ng problema sa electrical. Alright mga lodi.